Hello mga tropa, ito na naman si Mo, magbibigay ng bagong kaalaman sa inyo. Pasensyahan nyo na at ako'y nagdadrive ngayon at ako'y pauwi. At ngayong araw na to, pag-usapan naman natin ang tungkol sa Toyota. Ayan si Sakishi Toyoda. Siya ang founder ng Toyota. Alam mo ba kung bakit naging reliable ang mga sasakyan na Toyota? Kasi noong 1891, si Sakishi gumawa siya ng isang makina. Yung makina na ginawa niya ay yung paggawa ng tela. At nung ginawa niya yon, meron siyang tinatawag na Kaizen. Ibig sabihin ng word na Kaizen is continuous improvement o palaging ini-improve o pinapaganda. Para siyempre, diretso pa rin ang takbo ng ginagawa niya. Yung makina niya is mismong namamatay ng kusa pag alam ng sarili niya na may mali. Para syempre, kasi pag gumagawa ka ng tela, kailangan iisa lang yung pattern nun. Kung may mali na doon na isa, syempre mag-iiba na yung pattern ng design ng tela o yung tela mismo. So kusa siyang namamatay para hindi ulitin sa una ulit o ulitin kung saan man nagkamali yung pagtahi ng tela. Yung term sa Japanese na yon ay jidoka. Hihinto para di lalo maaksaya ang ginagawa ng makina nung time na yon. So kailangan niyang huminto kasi nga may mali na sa ginagawa niya. At syempre yung mga makina na yon, naibenta niya sa Japan, sa US at sa Europe para gumawa ng mga tela. At nung kumita na siya, sinave niya yung mga pera na yon at binigay niya sa anak niya na si Kiichiro Toyoda. Si Kiichiro Toyoda, mas malaki ang pangarap niya kaysa sa tatay niya. Gumawa ng Japanese cars. Pangarap niya sa paggawa ng Japanese car is lahat ng pyesa is gawa sa Japan at hindi humihiram at kumukuha ng ibang part sa ibang bansa. At nung time na yon, ang sabi ng Mitsubishi, hindi po pwede yan. Hindi nila magagawa yan. Pero syempre, si Kiichiro natuto sa tatay niya. May tinatawag na learning by doing or yung sinabi ko kanina na improvement step by step. At nung 1936, unang lumabas ang sasakyan ng Toyota na ang tinatawag ay Model AA. At doon, pinalitan rin niya ang pangalan ng kumpanya na imbis na Toyota to Toyota. Oops, saglit lang. Saglit lang. Yan, ganyan. Nakabihis na rin ang pambahay. Okay. Balik na tayo sa kwento natin at merong tinatawag na Deming Circle. Ayun ay act, plan, do, and check. Ayun ay wini-welcome ng CEO ng Toyota sa mga trabahante niya. Everybody knows everybody else's business. At syempre, nung nag-umpisa ang business ng Toyota, maliliit ang opisina nila so nagkakadikit-dikit ang mga empleyado sa isa't isa. Kulang lang magkapalit ng muka. At kahit na kumita na sila at ngayon marami na silang revenue, ganun pa rin ang kultura ng Toyota at hindi nagbago. Nag-i-encourage ang Toyota sa pagkakagawa ng culture of tension. Kasi ang tension, nakakapag-generate ng ideas. So pag may empleyado na nakita niya na mas magandang idea niya kaysa doon sa manager, pwede siyang mag-act on his own. Pwede niyang gawin na mag-isa siya nang hindi niya kailangan ng approval ng manager niya. At si Tatsuo Hasegawa, siya rin ang nag-design ng pinakaunang generation ng Toyota Corolla. Kailan yon? 1966. Alam mo ba na ang Toyota ay nakapagbenta ng halos 50 million na Toyota Corolla after 50 years? Para siya nagbebenta ng Corolla every 37 seconds. At noong 1989, nag-umpisang pumasok ang Toyota sa luxury brand ng mga sasakyan. At kinalaban nila ang BMW, Mercedes-Benz at Cadillac. At ginawa nila ang brand na Lexus. At within 3 years nga, natalo nga nila yung Mercedes, BMW at ang Cadillac sa Amerika. Alam mo ba na ang profit na nakukuha ng Toyota is more than Nissan and Honda na magkasama? Lumang-luma ng Toyota. Yung founder mismo ng Toyota is gumagawa ng tela at natutunan niya na ang mga bagay ay nangyayari step by step, one by one. At isa rin sa Toyota sa naniwala sa mga hybrid na mga sasakyan na ngayon ay ginagamit ng karamihan ng mga kumpanya. Ayun lang mga tropa ang tungkol sa Toyota. At minsan sa buhay ng tao, pag may malaking problema ka, pagka inayos mo ng isa-isa, kahit maliliit lang yon, matatapos mo rin yung problemang yon. At lahat ng problema ay pwede mong tawagin na pagsubok. Sa laki ng pagsubok ng bawat tao o bawat isang tao, malaki ang pagsubok. Pero kung step by step, one by one, katulad ng ginawa ng Toyota, maayos at maayos din yan. It will just take time and effort nga lang. Yun lang at maraming salamat at ingat po tayo palagi.